Hilahin mo sa paligid ng balakang, siguro pindutin mo ng kaunti sa kaliwa. Siguro hilahin mo dyan sa likod kung saan ka may problema, maganda yon. Kasi mararamdaman mo na doon tayo nagtatrabaho kung saan ang problema. Lagi kang lumipat sa gilid. At ilagay ang isa. Itakda ang antas ng sakit, isang antas ng sakit sa pag-unat na kaya mo pang tiisin. Piyaking hindi ka yuyuko paabante o paatras, kundi sa gilid lang, at suportahan mo ito gamit ang kanang braso. Kung pagod ang kanang braso mo, pwede mo muna itong hindi gamitin dahil gumagana naman kahit wala ito. Dagdag lang talaga yon. Pagkatapos, dahan-dahan kang pumasok pa. Tuloy lang. Pagkatapos, gamit ang kaliwang kamay, abutin pa paloob at hilahin gamit ang katawan na parang itatayo mo ang sarili mo. Pero hinaharang mo gamit kaliwang braso. At pagkatapos, mag-relax ka ulit at pumasok ka pa ng kaunti at manatili ka sa intensity na kaya mo pang tiisin ng maayos. At ulitin mo ulit, hinihila mo pataas. Mag-relax ka, tapos pumasok ka pa ulit. Nagbibigay tayo ng lakas sa naunat na kalamnan. Hindi lang sapat ang pag-unat, kailangan din ng pagpapalakas habang nakaunat. At ulitin mo, gusto ng iyong katawan na tumaas. Tapos mag-relax ka at pumasok ka pa ulit sa pag-unat. At pagkatapos, bibitawan mo ang kaliwang kamay at magpo-focus ka ulit dito. Aktibo ngayon gamit ang mga kalamnan sa kaliwa. Ang mga kalamnan sa kanan para iunat, hilahin mo pa ang braso, hilahin mo pa ang katawan, at dahan-dahan at maingat kang bumalik. Tama, at gawin mo rin ang pareho sa kabila. Baka napapansin mo na kung ano ang nagbago kahit sa unang galaw pa lang na ito. Ngayon, itulak mo ang balakang mo pakaliwa at abutin mo ng kanang kamay ang kanang hita mo at hilain mo pa ang sarili mo pakaliwa. Papunta sa pag-unat. Huminga ng maayos at hanapin ang punto na kaya mo pa ang sakit ng pag-unat. Kapag mas nahanap mo ang hangganan na yan, mas magiging epektibo ang pagtrabaho mo at makakakuha ka ng pinakamagandang resulta sa bawat oras na ginugol mo. Dagdagan mo ito unti-unti mula simula. Hilahin mo rin ang kaliwang braso. Ilabas mo ang balakang mo pakaliwa. Yumuko ka pa pakakanan, hilahin mo ang sarili mo pababa gamit ang kanang kamay. At pumasok ka lang hanggang sa kaya mong panatilihin ang posisyon. Hindi mo kailangang huminto kasi ito ay isang bagay na talagang mahirap. Pero kung ano ang hinihingi, dun nag-a-adjust ang katawan. Nag-a-adjust ba ang katawan mo dito? Iyan ang training effect na gusto natin. Ngayon, hawakan ang kanang binti gamit ang kanang kamay at hilahin pataas ang katawan na parang gusto mo itong itaas. Dahil sa higpit ng hawak mo, hindi niya magagawa yon. Pero pag binitiwan mo ng konti, papasok ka palalo. Mapapansin mo, hindi lang tayo nagpapalakas, kundi mas nadadagdagan din ang pag-unat. Ulitin mo lang, hila pataas, bitaw ng kaunti, tapos pasok palalo. At ulitin mo, hihilahin mo pataas, bibitawan mo ng kaunti, papasok ka palalo, bibitawan mo, at hihilahin mo ulit ng aktibo. Hilahin mo ng aktibo papunta sa kabila, lalabas ka. At ngayon, gagamitin natin sandali para imobilisa ang bagong haba na nakuha natin. Pupunta ka sa kaliwa. Medyo mahirap sa una kasi kabaliktaran niya ng direksyon. Tapos, babalik ka ulit sa kanan. At ulit sa kaliwa. At ulit sa kanan, at ulit sa kaliwa. Wow! Iyon ang simula. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Pakihanap ng pader o kabinet o kahit ano na pwede mong kapitan para mas maging ligtas ka. Ipatong ang mga kamay mo doon. Iwasan ang pag-arko ng likod sa pamamagitan ng pag-abante ng balakang, itulak ang singit paabante at hilahin ang pusod paatras. Tapos, yumuko ka paatras.
Oo, ito ang ehersisyo na direktang kumukontra sa pag-upo at sa mga paninikip na dulot nito. Itulak mo ang singit pabante at dahan-dahan mong iatras ang katawan, mararamdaman mo ang paghatak sa singit. Minsan, makakaramdam ka ng paghatak sa likod. Dapat mo itong ikatuwa dahil ibig sabihin nito nagagamit mo ang tamang kalamnan na sanhi ng pananakit ng likod mo. Sa aming teorya, iyon ang sinasabi namin. Laging itulak paabante ang mga singit at ibalik ang katawan paatras. Kung gusto mo, maaari mo ring isama ang ulo para mapahaba mo pa ang pag-unat hanggang sa leeg. Huminga ka lang ng malalim at tuloy-tuloy. Itataas ko ang ulo ko para makapagsalita ng maayos. Sige, manatili ka lang sa ganyang posisyon at itulak mo ang katawan mo pataas parang gusto mong bumangon. Pero dahil nakasandal ang mga kamay mo sa pader, hindi mo maitataas ang katawan mo, kaya mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang pag-unat. At ulitin mo, aayat ka, susubukan mong umangat, mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang pag-unat. At ulitin mo, subukan mong umangat. Mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang pag-unat. Pagkatapos, bitawan mo ulit, sabay isama ang mga braso at hilahin itong maayos pa atras. At bumalik ka ulit pataas. Dama mo sa likod mo, baka may nagbago na dyan. Mag-iiwan ka ng komento kung ano ang nararamdaman mo. Pwede mong isulat pagkatapos o mag-pause ka sandali at isulat agad tapos yumuko ka ng tuwid ang mga binti papunta sa harap. At na yon mapapansin mo na yung kanina ay sandali lang, kailangan ulit na humaba. Ibig sabihin, yung likod mo sa likod. Kaya gumalaw ka ng dahan-dahan, sobrang maingat at hilahin mo ulit yung maikli para humaba. Ngayon, pupunta naman tayo sa kabilang side. Dahil nandyan lahat ng matitinding paninigas, na kapag nagpapamasahe ka, laging nararamdaman ng masahista o masahista. Sinasabi nila, may matigas kang kalamnan at na yon, unti-unti nating pinapalambot ang matigas na kalamnan na yan. Laging pababa ng pababa, hanggang sa kaya mo pa rin itong tiisin. Kaya laging umaabot ng 2 minuto o higit pa ang mga ehersisyo dahil kailangan natin ng oras. Kasi kailangan mong malaman na pagkatapos lang ng 30 segundo, nagsisimula magbigay ang mga fascia. At dahil dito, lahat ng pag-unat na mas maikli ay hindi talaga epektibo para tumagal. Masyadong kaunti ang nangyayari. At ngayon, hawakan mo dyan kung nasaan ka ang iyong binti at subukang iangat ang iyong katawan. Dahil palagi kang nakakapit, hindi mo magagawa, kaya bitawan mo at pumasok ka pa. At ulitin mo, hilahin mo. Bitawan mo at pumasok ka pa. Palalim ka ng palalim. Hihilahin mo, bitawan mo at pumasok ka pa. Tapos, hilahin mo ulit sa kabuuan. Aktibong yunat ang sarili nang hindi ginagamitan ng braso. Nagkakaroon ng komunikasyon ang mga kalamnan. Paano natin pinakamainam na ihahanda ang katawan at kasukasuan? Diyan nagsusulat ng mga programa. Sa utak, pagbutihin mo pa. Habang mas ginagawa mo ito, mas maganda ang epekto. Makakabalik ka ulit pataas. Magsisimula tayong gumalaw at imomobilisa ito ng kaunti. Yunak pa atras. At yumuko ka pa abante at ulitin pa atras, talagang paatras. Ngayon, gagamitin natin ang haba na nauha natin sa pag-unat at muli paatras.
At ulitin pa abante at bumalik ka ulit pataas. At ngayon, pupunta tayo sandali sa banig at. Iikot tayo. Paano natin gagawin? Humiga ka sa kaliwang bahagi, iunat ang kanang binti at ngayon, kunin mo ang braso at papunta sa likod kanan at hawakan ang kanang hita gamit ang kaliwang kamay. Pest. Huminga ng malalim papasok at palabas at tuloy-tuloy lang. Hilaing pababa ang kanang braso. At mapapansin mo, humihila ito dito sa buong kanang bahagi, siguro pati sa kanang bahagi ng ibabang likod mo. Oo, tapos dito sa kanan, patawid sa binti. Huminga ng maayos at hayaan mong humila ito ng mas malalim. Dito rin, gagamitin natin ulit ang lakas. Paano natin to gagawin? Hilahin natin ang kanang binti papunta sa kaliwang kamay at gusto nating itaas ito pero hahawakan natin at bibitawan. Ilalapik pa natin ang kanang braso pababa at pagkatapos hilahin ulit gamit ang kanang binti. Hila pa ng hila, 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 pagkatapos ay pakawalan at ipagpatuloy ang pag-unat. At ulitin mo ulit, hila pataas gamit ang kanang binti, pakawalan, at ilapit pa ang kanang braso pababa. At ngayon, itaas ng kaunti ang kanang binti at ang kanang kamay at hilahin pareho pababa sa lupa. Maghanda ka kapag pakiramdam mo hindi mo na kaya. Hilain mo pababa gamit ang paa at kamay. Kapag nasa lupa ka na, idiin mo ng mas madiin laban sa lupa. At higit pa at hilahin ng tama, aktibong pag-unat na yon ay iprogram, komunikasyon ng kalamnan at higit pang pag-aayos ng mga kasukasuan. At kaunti pa. F. Bumalik ka ng dahan-dahan. At umikot ka sa kabilang side. Humiga ka na ngayon sa kanang bahagi. Ilabas mo ang kaliwang binti mo. At ngayon, ilagay mo ang kaliwang braso. At hayaang bumaba ulit sa sahig. At namnamin mo muna yan. Malalim na paghinga papasok at palabas. At sa bawat paghinga palabas, unti-unti kang pumasok pa sa pag-unat. At ngayon, gusto ng kaliwang binti mo na itaas. Gusto ng kaliwang binti mo na itaas. Pero hinahawakan mo ito ng mahigpit. Hilahin mo pa ng mas malakas, tapos pakawalan mo, at hilahin mo pa ng kaunti pa pakaliwa, pababa ang kaliwang braso mo. Ibalik mo ulit ang tensyon. Ang anumang pinahaba ay kailangang palakasin din para magkaroon tayo ng katawan na parang kawayan at punong uwak, maliksi at malakas. Ngayon, itaas naman ang kaliwang binti. Paluwagin, hilahin pa ibaba at muli itaas ang binti. Paluwagin natin at hilahin pa ibaba ang kaliwang braso at itaas ang kaliwang paa at kaliwang kamay sa ere at hilahin pareho ng tuloy-tuloy. Kapag nasa sahig ka na, gaya ng sinabi ko, idiin mo pa ng mas madiin sa sahig at hilahin pa ng mas malakas at hilahin pa ng mas malakas at hilahin pa ng kaunti pa at labas.
Dahan-dahan kang gumalaw pagkatapos ng matinding pag-unat. Ete. Umikot ka ulit pakaliwa para lalo pang gumanda ang iyong paggalaw at mobilidad. Ang mga naunat nating bahagi, gamitin natin ng tama ngayon, pakaliwa at pakanan. Pakaliwa, pakanan. Pakaliwa, pakanan. Huling ehersisyo. Ngayon, babalik tayo sa pinagmulan talaga ng pananakit ng likod. Iatras mo ng kaunti ang iyong kaliwang paa. Itulak mo ang iyong kaliwang singit paabante, ilagay ang kaliwang kamay sa may puwitan at itulak paabante ang kaliwang singit. At gamit ang kanang kamay, ipahiwatig mo na gusto ng pusod na umatras at pagkatapos ay agad mong bitawan. Sa kaliwang singit ay may malakas na pag-uunat. At iyan ang tagabaluktot ng balakang. At siya talaga ang pangunahing dahilan ng lahat ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod. At ngayon, hihilahin natin siya ng maayos at pahahabain talaga. Oo, dahan-dahan mong igalaw ang iyong kaliwang singit paabante. At ngayon, ilalapit mo ang kaliwang paa mo paabante. Gusto ng kaliwang paa mong umabante pero nakatapak ka kasi doon, kaya hindi siya gumagalaw. Nandito na naman tayo sa pagpapalakas. Hilahin mo ng malakas paabante, saka mag-relax at yunat pa ng konti. At isa pa, hilahin mo paabante, mag-relax ka at pumasok ka pa ng kaunti pa. At isa pa, hilahin mo paabante, mag-relax ka at pumasok ka pa ng kaunti pa. At pagkatapos, hilahin mo ulit ng aktibo ang iyong katawan, paatras at dahan-dahan kang lalabas muli. At gagawin natin ang pareho sa kabilang side. Ang kanang binti ay ilalagay sa likod, ang kanang kamay sa ibabang bahagi ng puwitan at ang kaliwang kamay sa pusod. Ngayon, itulak mo ang iyong kanang singit paabante at dahan-dahan mong iatras ang iyong katawan. At pakawalan mo ang pag-unat. Sa kanang singit. May humihila dyan. Pumasok ka muna ng maayos. Okay lang na maramdaman mo yan sa likod mo. Iyan ang senyales na talagang nagtatrabaho ka para sa pananakit ng likod mo. At pagkatapos, ilalapit mo ang kanang paa mo sa harap gamit ang maraming lakas. Ngayon, ilagay mo sa nakaunat na hip flexor, mag-relax ka at ituli pa ang pag-unat. At isa pa, ilalapit mo ulit siya sa harap, mag-relax ka at ituli pa ang pag-unat. At isa pa, ilalapit mo ulit siya sa harap, mag-relax ka at ituloy pa ang pag-unat. At pagkatapos, hihilahin mo ulit ang katawan paatras. Ipasok mo pa sa ibaba, tapos ilalabas mo. At yunat mo ulit paatras, tapos bumalik ka sa harap, ibalik mo ulit ang galaw. Sabay nitong pinapakain ang mga disk sa gulugod na didiin at niluluwagan sila, kaya nakakakuha sila ng bagong sustansya na ilalabas ang mga basura na dinadala palayo. At tapos na tayo. Gumalaw ka ng kaunti, damhin mo ang sarili mo. Gawin mo to araw-araw. Gawin mo to araw-araw. At napakataas ng tsansa na mawawala na lang basta ang pananakit ng likod mo. Kung tuloy-tuloy mong gagawin ito, mas mainam na gawing 3 beses sa isang linggo. Hindi na rin babalik ang sakit ng likod mo dahil wala na silang dahilan.